welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-usapan natin yung mga lighter side ng SEO. Yes, and our topic for today is AEO or GEO. Ito ba'y new strategy or just fancy scam words? So, Ayan. itong topic ito, sir, nakuha natin sa Reddit, no? Kasi ano rin Mm-mm. tayo eh. Mahilig din tayo magbasa sa mga Reddit. Ang dami kasing topics doon, sa totoo lang. So, pwede natin siya i-discuss ngayon and pag-usapan natin kung yung mga, meron pa bang bukod dito sa AEO tsaka GEO? Meron pa ba iba? AIO ba yun? Meron pa, marami. Meron pa? Pero ito yung pinaka usual na naririnig natin, no? Hindi lang sa social media, pati na rin sa mga clients mismo. Mm, Nababanggit na mm. nila yan, yung mga words na yan. Speaking sir ng client, may nakapagsabi na ba sa'yo na dapat mag AEO or GEO tayo and napaisip ka na kailangan na nga ba talaga? Tapos kung kailan mo siya unang narinig sir, yung mga terms na to? Kailan siya unang Okay. sumulpot? To answer yung first question, kung may Mm. nagtanong na, siguro mga 100% ng clients ko lahat sila na nagtatanong kung kailangan daw ba nila mag-optimize sa AEO or GEO. Mm. Tapos, kung meron bang parang mga new processes na masasuggest or marirecommend tayo para lumabas sila doon. Yun, Mm. kadalasan. Tapos, doon naman sa mga bagong prospects pa lang, yung hindi pa clients, ayun talagang dun mismo sa job descriptions nila, nakalagay na kailangan may napatunayan or kahit papaano may case study ka na nakapagpalabas ka ng answer dun sa AIO tsaka sa LLMs, no? Mm. Or yung GEO nga na tinatawag. Mm. So, ayun. Ganyan yung ano, yun yung Yung answer. gist. Tapos kung kailan ko Mm. bro narinig to, parang ano pa, 2 years ago pa ata. Mula nung nag-start yung ano, yung ChatGPT? ChatGPT search, nagkaroon na Mm. naglabasan na kaagad to, yung mga 1 month or 2 months, nagkaroon na ng mga new acronym na parang tinatawag nilang SEO is dead, new version is Mm. ganito, AEO or Mm. GEO. So, ayun. Pero nung mga time na yun, syempre, laging ang sinasabi ko lang din sa isip ko, pauso na naman to mga to. May mga Kaya bagong nga. buzzword na naman na Mm. gagamitin para ganyan-ganyan makabenta. Mm. Eh, nandito na tayo sa future. After 2 years, I think gumagana yung strategy nila na yun. Kaya nga eh. Yung sa akin naman, ang nakatawa, hindi mismong term ng AEO or GEO. Pero ano, gumagamit na sila ng ChatGPT yung mga client ko. So, nagtatanong sila, so, bakit di ako lumalabas sa search na to? Like, Mm. best ganto ganyan in certain location, Yeah. ganon. Bakit di ako lumalabas dito? So, kailangan mo i-explain. Pero not in the terms of AEO or AIO or GEO, but in the terms na may sariling alam mo na, pinagkukunan din ng dito parang data source tong LLMs na to like ChatGPT and how can we optimize para lumabas tayo or mag-appear tayo sa gantong klase ng search. So ganun sila mag-question sa akin. Kasi for the most part yung mga clients ngayon or even the owners of the agencies or kahit yung normal people. Kagaya ko kasi ako, nagsisearch na rin ako sa no? Sa ChatGPT. Ikaw, nagsisearch ka na rin sa ChatGPT or Gemini kapag may Um, mga tanong ka or sa ano ka pa rin, sa Google search. sa Google pa rin talaga ako eh. Google ka Medyo pa rin. Mm. traditional searcher pa rin ako eh. Pero ang follow-up question ko dyan, sir, naniniwala ka na ba kagad dun sa AI overview? Or Ah, nagdi-dig down ka pa sa ilalim? hindi ako 100% naniniwala sa AI. Okay, okay. Unless, tawag dito, yung mga step by step guide, Mm-mm. may numbering, yun kadalasan yung mas legit na kasi kinukuha na talaga nila yung mga nandun sa. Pinaka-meat, no? So, ayan. Mm-mm. Tinatry ko muna yon. Kung hindi ko ma-achieve yung steps, yung output dun sa step by step na sinabi ni AIO, dun ako magki-click dun sa mga sources na nakalagay dun. Nice. Anyway, i-elaborate na lang siguro natin para sa mga nakikinig. Yung kung ano ba ibig sabihin ng AEO or GEO. Yung dalawang yun na lang muna, sir. And ano yung pinagkaiba niya, sir, sa yung traditional blue links na search Mm. optimization? Okay, so syempre, start tayo dun sa traditional SEO, yun nga yung sinabi mo, yung blue links, no? Ang goal ng SEO talaga Mm. is maparank yung mga websites natin para lumabas dun sa top result. Yun Mm. naman talaga hanggang ngayon eh. Ngayon, syempre, dahil nga dumadagdag yung mga new buzzwords na to, nagkakaroon ng medyo definition kung Mm. ano ba talaga yung purpose. In a way, tong mga to, nagkakaroon lang ng new purpose pero halos same lang din naman ang strategy na ginagawa.
umpisa pa lang. Mm. So, pagdating kay AEO or yung Answer Engine Optimization, parang ang goal naman nito is mag-search sa AIO, yung gusto mo ikaw kagad yung answer na nasa taas. Mm. Kumbaga, Iba ba to sir sa kinu ano sa sorry sir. Iba ba to yes, sa ano yung dating ano featured snippet? Iba pa siya dito. iba pa, oo. Iba Kasi, pa ano? Mm. so ngayon, hindi ko na masyado napapansin yung mga featured snippets eh. Oo, oo. Parang hindi ko alam kung deprecated na ba yun or may mga certain keyword featured snippet pa rin yung lumalabas. Pero ngayon, Mm. mostly it's either AIO or yung traditional search. Especially dun Mm. sa mga navigational tsaka mga branded term. Mm. Hanggang ngayon, wala pa rin, yung iba doon wala pa rin ako nakikitang AIO result. Pero Mm. kapag mga informational, puro halos yan, AIO na talaga yan. Gets. So iba pa 'yon, iba pa yung AEO sa featured snippet. Pero yung AEO na to tingin ko dito medyo ano medyo general siya eh. So parang ang gusto mo sa lahat ng answer na tina-type ng mga tao sa about kunyari sa brand mo or dun sa topical authority nyo, gusto mo ikaw yung lalabas sa video, sa image, Mm, sa okay. shopping list. Kumbaga Mm. lahat talaga na lahat ng answer dapat ikaw yung nandun. Yun yung goal ng AEO. Nice, nice. Okay. Yung Tapos GEO. yung GEO naman bro, ito yung Mm. sa generative engine naman. So anything na related sa LLMs na may search Mm. katulad nila ChatGPT, Copilot, Perplexity, and other AI tools. Iyon naman yung parang gusto nila yung ma-cite ka naman doon. So yung citations ano yan eh. Yan yung makikita yung link mo dun sa mga parang mga chains na icon or yung nandun naman sa right side na sources. Mm. Tapos, other goal din ng GEO is yung ma-mention naman yung brand mo kahit hindi nakalink. Kumbaga Ah, na-mention okay. lang, kunyari, tinype best blah 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 in ganitong lugar. Mm. Tapos, gusto mo ikaw yung nasa kung ano yung ilalabas ni Google. So, brand mention, ano naman yan, GEO optimization. So, Nice. yun yung tingin kong mga differences. Mm. Sir, nakakainis no kung halimbawa kakatuto mo pa lang mag-SEO nung 2023 o 2024. Tapos may AEO na, tapos may GEO pa. Anong gagawin ko diyan, sir? Di ba? So, now, eto, alam na natin ngayon kung ano yung ibig sabihin ng AEO at GEO. May nakita bang konkretong ebidensya, sir, na yung AEO or GEO ay nagbibigay ng, I mean, true result? Like, may Mm. nakita ka na bang case studies na ganito para hindi tayo maging alanganin sa in terms of knowledge, ganyan? Nandun pa rin ba tayo sa era na parang nagge-guess pa rin tayo kung ano yung mag-work sa hindi? Medyo mix yung ano ko dito, Ah, idea ko okay. dito. Mm. Kasi meron naman talaga akong parang mga previous client or kadalasan to sa e-commerce. Ah, So okay. dun ko Mm. kadalasan na nakikita yung mga sources, let's say galing to sa AI tool like si ChatGPT Perplexity. Kasi dun sa Mm. mga e-commerce, meron silang syempre mga UTM parameters na ginagamit kung Mm. saan ang galing yung clicks and yung referral. Tapos, nilalagay yun sa sa database katulad ni WooCommerce, for example. Meron siya mga user data record na kapag ka nag-order sa'yo, kung galing ba siya sa ChatGPT, kung anong Mm. medium. So yun, medyo makikita mo na specific, meron kang data na galing. Ang hindi ko mapapatunayan is yung kung anong query or anong ba yung ginamit ng mga tao para punta sila dun sa conversion. So, Mm. meaning, na-identify na natin ngayon na, okay, ito yung pinanggalingan niya, yung channel, yung medium. Pero hindi mo pa rin matukoy ano ba yung queries at searches na ginamit nila sa ngayon. Yan. Ang pinaka-closest is si Bing. So, si Bing Bing meron siyang Responses. AI performance na nilalagay niya kung ano ba yung mga grounding queries na na-mention brand mo, tapos ano yung mga pages na nasa site. So, meaning, kapag itong mga pages na to, meron silang mga orders, na galing sa ganitong sources, most likely sila yung mga queries na ginagamit para ma-achieve yung or makita ng tao yung brand mo dun sa LLM. So meaning meron talagang direct correlation na okay nakakapag-optimize na talaga sa AEO and GEO. Yun. Interesting. Iniisip ko kasi sir, here is, merong tawag dito term na ginagamit. Correlation does not imply causation. Like, if two variables, kunyari, ginawa natin, move together to a certain cause. Like, di ba cause and effect yan? So, does it
imply na lahat din ng ginawa natin dati, like yung traditional lang na SEO pa rin, parang mag-work din siya, 'di ba? Kahit ayun lang yung thinking ko kung halimbawa, masasabi ko na bang AEO or GEO yung ginawa ko, nag-result siya ng something, pero SEO lang naman yung ginagawa ko. 'Di ba parang ewan ko lang kasi yung iba parang masyado na lang sinesensationalize. Ewan ko kung yun yung term. Doon yung mga result na nakukuha nila ngayon sa bawa sa mga LinkedIn post na nakikita ko. Yun, ganoon na siguro yung way of thinking ko. Pero yun nga, at the end of the day, lahat tayo right now nagtatry no na ma-represent doon sa tawag dito sa LLMs. Especially nag-shift na yung way ng search ng tao. And recently, ewan ko sir kung na-notice mo rin to sa mga campaigns nyo, there's a certain drop in traffic but the ranking is still the same. So, yun, siguro kailangan mag-move tayo towards traditional nga SEO, pero at the same time, hindi ko alam kung meron ng concrete way. Like, di ba dati may mga checklist tayo kung paano mag-rank in SEO, so, or in organic search. Pero ngayon ba, may concrete na tayo na parang checklist ulit like what we are doing before for GEO and AEO, or nandun pa rin tayo sa guessing phase? Like, lahat ba tayo nag-experiment pa rin? Or, yun nga, kung may konkreto ng ebidensya na, tulad na sabi mo sir, dun sa e-commerce, does it also apply to B2B or B2C? I mean, sa ibang niche? So, pagdating doon sa checklist, I think wala pa Wala masyadong pa, no? nakapagbigay ng evidence na, at least sa yun sa mga pinafollow ko, wala Mm-mm. pa masyadong nakapagbigay ng evidence na kakaibang ginawa nila para mas-cite sa AI o GEO. Mm-mm. And ito yung naging result. Kasi most likely kapag may binigay silang case study tapos ano yung mga ginawa, kadalasan tag pa rin yun as traditional SEO eh. Yeah. Oh, So, yun nga eh. Mm-mm. Yun nga yung wala pa ako naiisip ko rin. masyadong Wala pa, ano? unless as in kakaiba talaga na hindi mo pa narinig na strategy before na ginawa nila na para talaga ma-influence yung AI. Yeah. Pwede mo ka bigyan ng kahit konting clips, kahit mga one or two strategies that you have tried Hmm. para, I mean, parang ginawa mo siya and then at some Ah, point, lumabas siya dun sa, kunyari oh, sa GPT. hindi Mm. naman to bago, bro. Pero siguro sabihin ko na lang medyo nag-double down kami dun sa strategy na yun. Gets. Ganun siya. Hindi siya yung Aha moment na, uy, bago. Oh, ganun. uy, Mm. ngayon ko lang try ko nga 'to, ganyan. Oo. So, kadalasan na nakita ko na gumagana so far is yung Reddit marketing. Oh, Talagang mm. eto kahit na hindi ma-link brands nila, basta ma-mention lang. Ang nakikita ko lang talaga nagiging problema dito kapag yung brand nung client mo exact. So, medyo mahirap Exact keyword, siya, exact match. exact keyword or exact Mm. match. Mm. Medyo mahirap siyang i-tie up doon sa entity mo Oo na nga, no? Problema nga na yun. yun yung medyo problema. Pero pagka Mm. unique yung brand ng client, mapapakita mo na kapag tinype mo yun, tas lalabas sa AIO or yung sources galing sa Reddit, tas na-mention dahil Mm. sa ginawa mong strategy like yung pagko-comment, Mm. pag-answer ng mga subreddit, ganyan. I- Gumagana talaga yun. Iba rin kasi yung no, yung dating kapag sinite mismo, like merong link papunta dun sa website mo, whereas minention ka lang. So Mhm. magkaibang bagay din yun no? Pero wala pa tayong concrete way on influencing yung LLMs like in GEO to cite us properly. Like, hindi lang yung binigay mo na, halimbawa, meron kang, hindi ko alam kung, kasi napansin ko lang sa, na nag-work din, is kung meron kang sariling studies eh. Like, meron kang dataset na ginawa na halimbawa 92% of the people we interviewed about this particular topic says blah blah blah. Kapag ka ganun, cited ka agad eh. Hindi ka yung parang lang, yung siguro isa sa mga ways on how to be cited na properly sa LLMs is ganun. Siguro isang bagay na pwede kong ibigay sa kanila. Kaso medyo mahirap to i-pull out. Lalo na kung halimbawa, local SEO yung gagawin mo. Like, kung makaka-generate ka ng study or public records na pwede mong i-pull out siguro, isa yun sa mga, pwede nilang gawin. Medyo napapascinate kasi ako dito sa mga ginagawa natin right now and also dun sa mga tactics or strategies na binibigay din ng mga pina-follow natin sa social media. Kasi parang yung iba dun talagang lang eh. I mean, yung ginagawa mo na rin dati. You just need to, sabi mo nga sir, no, double down on that. Meron ka Tsaka pa isa, sir? magiging strategic lang. Oo. Yung Mm. tinetest ko ngayon, bro, yung sa Facebook, Facebook din, social media. social media.
Kasi Mm-mm. kadalasan kapag nag-post ka tapos marami ka ng followers, yung mga yung siguro ako sa ano ko na lang sa personal account. Tapos kapag tinignan mo kay Google, 1 or 2 days lang ano na siya, nai-index na siya. Mm. So meaning merong kaya ma-influence or madaling site ng mga brands kapag ginamitan mo ng social media. Yan, may mga tips na kayo So pwede nyo na 'Di ba siyang yung mga i-apply ano, right yung away. mga ano, LinkedIn, ganyan, LinkedIn Oo, post, yun, isa rin yun. Mm. kadalasan nagiging site din 'yan, Medium. So, kumbaga kapag siguro ako ang idea ko dito kapag consistently mention yung isang brand sa mga social media na yon tapos pinoposition mo yung sarili mo as let's say the best or top, talagang no choice si LLMs or si Mm-mm. Google na i-cite ka kahit na Mm-mm. hindi ka naman ganun kalakas pa yung website. Oo, parang Yun, so maga nagbi-build may ng laban. ano ng tawag dito, knowledge base or parang link to your brand name. Kasi kung maraming beses siyang name-mention, I mean kung hindi lang din siya sa social media like yung mga ano rin, mga siguro backlinks or what, kapag nakikita na palaging ganun yung mention tungkol sa'yo, bakit hindi ka mabibigyan ng pansin, no? So, yeah. Makes sense nga, sir. Anyway, another question, sir. Kung may lalabas, sir, na agency, I mean, marami na lumalabas na ganito na nagsasabing parang AEO, GEO, specialist kami, bayaran mo kami ng gantong amount para ma-optimize yung isang website. Ano ba yun, sir? Kailangan ba silang maniwala? Legit ba yun? Or tingin mo red flag? Ito, to be honest sa mga nakikinig sa atin ngayon, based sa experience ko, yung mga agencies na nagkiklaim na Mm-mm. AEO or GEO, especially sila, bullshit. Yun yung gumagana sa ngayon. Mm-mm. Okay. Sila yung madalas nakakakuha ng clients kapag tinatag nila yung sarili nila as EO specialist. And kunyari, type mo ngayon, top GEO specialist in the Philippines. Yung mga nag-optimize doon, sila yung for sure maraming client ngayon. Mm. Kasi nandyan na yung demand eh. Kumbaga na-build na ng mga buzzword na to, yung demand at yung Ayun mga yung keyword mismong eh. yung mga mismong clients talaga, sila yung naghahanap. Kumbaga, yung pain point ng client na yon na gusto nilang ma-mention sa LLMs at maging tama yung mga description na binabanggit dyan para dun sa mga websites nila. Ito yung kailangan namin. So, Mm. sila yung Mm. isa-search talaga. Mm. Pero kapag sa SEO perspective point of view na etong tao na to nag-optimize for this kind of, na parang ganun din yun, SEO pa rin naman yun. Kaya nga, Walang same. bago. Pero Wala. yun nga, in terms of client's perspective talaga, for me, gumagana yun. Mm. And kung ganun, mas gustuhin ko na gumagana yung ginagawa ko kahit na magmukha akong jologs or something. Kasi Mm. at the end of the day, yung client pa rin yung mahalaga, pati yung kinikita, di ba? Kaya nga, totoo naman. Ang Aanhin mo pinaka yung, aanhin mo yung pagiging natural mo na SEO ka, na kiniklaim mo as your brand, pero hindi ka naman nagkakaroon ng client. tsaka wala kang retainer. Hindi nagre-retain. Yeah. Like 2 months lang. Anyway, moving on Medyo also. controversial yun. Sorry, medyo controversial yung Medyo- binanggit ko na yun. Pero okay. mag-isip-isip na lang siguro yung mga nakikinig sa atin. Wag Mm. basta ite-take yung ano natin, sinasabi natin as 100% Oh, correct or real. yung mga makikinig naman sa atin dito mga SEO practitioner, hindi yung mga Ah, kumukuha din ng Anyway, kung may mga nakikinig na nag-hire, like kunyari, halimbawa sa LinkedIn nila, nakalagay, AEO, GEO specialist, parang ganun. mm. Okay din ba yun? Like, yung ginagawa rin nila yung sa mga agency. Wala pa akong Oh, nakikita sa, ano ko eh. Ako sa, for me, yes, okay pa rin yun. Kasi mm parang yun pa rin talaga yung ano concept na ginagawa mo. Nag-optimize ka pa rin dun sa query. So, SEO mm pa rin siya. same no? Same. Pero, yan, just be cautious na lang. Nasa track record din kasi, di ba? Kung okay or hindi. Anyway, moving on, para sa mga SEO practitioners dito sa Philippines na nakikinig, ang tanong nila siguro, dapat ba ako mag-aral nito ngayon? Like AEO and GEO? Or antayin ko muna na mag-subside lahat? Like meron ng proper na prerogatives or step-by-step ways on how to do this. Like yung dati, like may Mm. checklist talaga tayo. Or Ah, dapat mag-experimento na rin ako sa sarili ko. Especially kung may client kayo. Parang ganun, sir. siguro ako, since pares naman tayo bro na merong mga students, no? Mm-mm. Based lang din sa mga nagiging questions nila. Especially yung mga bago na gustong pasukin yung SEO industry.
Ang Mm. lagi nilang tinatanong so far ngayon, ano eh, Sir, parang relevant pa ba or pasok pa ba itong strategy na tinuturo mo dito sa course mo Mm. para sa SEO in 2026? Yan. Ganun. Mm. Linawin na lang natin siguro para dun sa mga baguhan, tsaka gustong pasukan itong industry, na kapag sinabi mong GEO, AEO, similar strategy pa rin yun, no? Sa fundamentals, kailangan Mm. marunong ka pa rin ng traditional SEO. So, meaning yung Mm. mga tinuro natin previously could be used pa din to optimize a specific website dun sa niche nila. Pero kasi yung iba, ang iniisip naman dito, kapag GEO or AEO na yung inaaral nila, parang kino-correlate nila yun sa pagiging, paggamit ng ChatGPT, Mm. Claude, dun Mm. sa optimization nila. Oo. So, kumbaga, magkaiba yun eh. Magkaiba yung pagiging AEO specialist dun sa pagiging AI, yung gumagamit ng mga AI tool. Kumbaga, may tawag sila dun eh. Technical BA, ano pa rin siya, niche. Mm. Yung pag-aaral ng mga automation, paggamit ng Claude nga sa SEO or something, kailangan alam nila kung ano ba yung goal nila. Okay? Kung gusto Mm. nilang i-offer yung SEO as a service, pasok pa din naman yung mga courses na tinuturo ng sila Miss Mm. Angeline, sila Sir Adrian, si Mm. Angelo, Mm. yung sa akin, pasok pa din yon hanggang ngayon, hanggang sa recent. Pero kung ang gusto mo is gamitin si Claude AI para sa mga automation, pagpabilis ng mga yun, medyo Mga outdated na siguro yung mga deliverables. courses natin doon. Oo. Yun, tama. Parang ano yun Team Duncan, no? Fundamentals lang muna, 'di ba? Yan. Chord ring, ganyan, hook shot. Tapos saka ka na mag-crossover, 'di ba? Tsaka ang alley-oop kapag ka, ano Pag marunong ka na sa traditional. oo, basketball. Anyway, agree ako dun, sir. Magkaiba kasing aspeto yun yung pag-aaral nung kung paano mo papabilis din yung trabaho mo. Kasi lahat naman to, it all boils down dun sa sinabi mo nga, sir, na fundamentals ng SEO and how to properly do or create a digital presence para sa businesses. So, may follow-up question ako dito, sir. Bigla lang na ano sa akin, na bigla ko lang naisip. Mhm. So, ngayon, I mean, natakal na natin to sa mga previous na podcast natin, episode. So, ngayon, ang dapat na parang ang pinofocus natin, tsaka ang pinaka-pinpoint na klase ng websites na kailangan nating i-promote right now is yung mga businesses mismo, no? Yung mga legit businesses. Kasi marami pa rin klase ng websites na parang yung content, like content type na websites na hindi ko alam kung okay pa ba sila iparank ngayon sa gantong klaseng era ng AEO or GEO. Like content lang sila, basically content lang, just to gain links, etc. Kasi marami akong nakita na ito recently ng mga updates, marami na namang na de-index or na wala ng mga websites, especially content lang yung meron sila and wala silang brand name like Mhm. businesses. So, Mm. yun, so mga practitioner natin na may mga hawak na content-based lang yung websites, may chance pa ba sila dito sa world na meron tayo ngayon na AI Siguro, at least dun sa mga na-handle ko lang, medyo talagang yun yung isa sa mga tinatamaan, struggle? pinapatay ni Google talaga eh. Yung Kaya, pag-create ng mga content-based website na parang ang goal is magkaroon ng traffic lang, yun tapos nga, makabenta ng ads, ng mm, ads placement, yung mga ganyan. Since nasa link building ka, I think meron pa iba-iba, pailan-ilan na ganun type ng website na nagra-rank pa rin hanggang ngayon. Yung mga nagpapa-guest post, 'di ba? Yung mga yes, nagpapa-paid links, mm, hanggang ngayon mataas pa rin yung traffic nila, hanggang ngayon mataas pa rin yung tawag dito mga links nila, DR nila. mm, Pero kadalasan yung especially pag binalikan mo yung previous list of links mo na complete, oo, kadalasan yung mga yun medyo down na yung brand or down yun, na yung totoo. traffic. Oo. Minsan So, nga gano'n. nawawala pa nag-expired na hindi. Oo. Kumbaga, di na nila Ayun. ni-renew. Hindi na Kasi nire-renew parang, kasi hindi na wala rin sa lumalabas traffic. eh, no? Ang Oo. daming ganun, sa totoo lang. Kaya bigla ako napaisip na, parang relevant pa ba siya? Kung halimbawa, ganun kung SEO practitioner ka talaga na, ganun yung website na hinahawa. Pero, good point on dun sir, sa yung ibang content website kasi na hawak ng mga nag-guest post ganyan. Ang ano kasi sa kanila, ang advantage naman nila, may link farm sila eh. Kumbaga meron talaga silang network ng marami pang website na nagpo-point papunta nun sa
website din nila. Pero pag nakita mo yung link farm na yon, like yung iba doon PBN or legit websites din kasi wala ng traffic. Ano na lang, authority signals na lang ng links yung Ah. bumubuhay talaga dun sa website. So, yan. Anyway, Side note pala mm, dun bro sa ganun na. Ingat na mm, lang din sila kasi merong iba na yung mga especially yung mga ganyang nagpapa-guest post na minamanipulate pa rin nila yung traffic kahit yes. na hindi naman na talaga malakas yung site nila. So parang sa metrics maganda, taas yung traffic, pero pag tinignan mo yung keywords or yung mga organic keywords na nakukuha nila, mga irrelevant or alam mo yun, mga Mm, nag-optimize na lang or something. mm. Baka nga bot na lang din yung traffic dun eh. Kasi pwede na ako Ayun, magpa-click bot. sa, Pwedeng bot. oo, pwede mong i-direct yung bot dun na, uy, click mo na, i-click to every gantong oras gamit ka ng, tawag dito, yung, nakalimutan ko yung tawag eh, pero nag-iiba-iba yung IP. Tapos may ganun eh, may ganung system sa Black Hat World. Alam ko familiar ka din dun, sir. So, ginagawa na rin ng iba yan para lang makita sa, on paper, okay yung traffic, pero wala naman talagang na po-produce na value like revenue for those na kahit na mention doon, walang nagkiklik talaga doon sa mga blue links na ginawa nyo papunta doon sa website nyo. Well, anyway, moving on, doon sa mga practitioners, learn how to integrate na yung AI. Yakapin nyo na to sa workflow nyo. So wala pang bagong course din kami ni Sir Gab that really tackles everything like yung workflow nakasama na yung AI. But yan, soon ba sir magre-release ka ba ng course mo na may Siguro announce ko na lang kapag ano, pero may plano, kaya lang, ayun nga, nasa ano pa rin tayo kasi testing phase testing pa rin eh. phase? Ayaw, di Yan. naman natin kasi na ituro, tapos di naman talaga Nag-work. effective. Yan. Oo. Oh, tama Kaya, naman. Tama kailangan naman. muna natin makagather ng mga case studies. Once na ginawa mo yung ganitong strategy for this, magrarank ka. Nice, nice, sir. So, eto na. Sa conclusion part na tayo, sir. Yung, kung i-boil down mo, sir, lahat ng napag-usapan natin about AEO and GEO, anong masasabi mo, sir? Scam ba talaga or legit yung strategy? And ano yung isang bagay na gusto mong ma-take away ng listeners natin sa episode na to? Okay. So sa akin ano lang, simple na lang, katulad din ng binention ko kanina. Depende yung sa perspective kung sino ba yung nagtatanong eh. So kapag ang SEO nagtanong, legit ba talaga tong AEO, GEO? Tapos kapag medyo marunong na sa fundamental, kapag tinignan may strategy, yun pa rin naman eh, wala namang nabago Mm, talaga. mm, Baka yun nga, nag-double down lang sila sa ganito, baka may iba lang silang strategy na ginagawa na for some reason, gumagana kay Google ngayon. So 'di ba alam naman natin especially yung mga ano ngayon, mga self-serving listicles 'yan. Yan yung mainit yan. ngayon eh, Mm. ginagawa naman Best strategies. of. Kaya lang Ganyan. nagbabala si Google regarding that. Possible na hindi ito gumana and then pwede ring ma-penalize kapag napatunayan or nakita na isa kayo sa mga nagmamanipulate niyan. Kasi syempre, may Mm, mga legit websites naman talaga for listicles. Meron namang parang alam mo na ano lang, bias. self-serving lang or Oo. bias or something. Mm, So, ayun. Depende na lang yan sa strategy at kung gaano yan gagana. Pero sa ngayon, nakikita ko na gumagana pa rin naman talaga yan. mm, Okay? Now, kapag ang nagtanong naman is yung client, kung legit pa talaga tong AEO, GEO, ano, sa akin sa experience ko, 100% nga lahat sila nagtatanong nun. So, why not? I-claim mo na rin yun sa sarili mo na AEO, GEO ka. oo. Expert, specialist. Mm. No, para lang, kumbaga, ma-please ang client na magstay sa'yo, magbigay ng bagong retainer dahil may bago kang ginagawa daw. Oo. Kasi yun nga, at the end of the day, talagang ang mas importante pa rin is yung ma-serve mo kung ano yung hinahanap ng client. Mm. Totoo naman. And hindi naman yun fake it till you make it eh. May ginagawa kang may ginagawa kang, I mean, may gawin kang way Hindi yung sinabi mo lang na ganun pero wala ka namang ginagawang way. May gawin kang Mamaya way. yun pa rin naman talaga ginagawa. Oh, hindi, Maghanap ka rin ng bagong strategies. maghanap ka ng bagong strategy, oo. Hindi naman, I mean, yung AEO tsaka GEO, hindi naman yung, parang silver bullet kagad eh. I mean, pag sinabi mo ganun, expert ka, hindi lang, I mean, nandun ka na sa fake it till you make it, pero gumawa ka ng way, Hindi yung magpi-fake it ka lang till you fake it pa rin. Diba? Kasi magkaibang bagay yun eh. And, paano sir, ganito pala, tanong ko na lang sa'yo, sir. Kunyari, yun, sinabi ko nga sa client ko na, kunyari, expert ako, ganito, ganyan. Pero ang sinabi niya, hindi, sige, ganito, magbabayad tayo ng, kunyari, expert din sa labas. Like, magkakaroon tayo ng, parang tawag dito, consultant.
Ah, Paano mo siya ano to? Kasi baka may ganun na eh. Like may mga nakikita kasi ako nagpo-post na SEO rin naghahanap ng parang guidance sa ganito. So, paano mo i-handle yung ganun, sir, sa sa client mo na maghahanap tayo ng consultant para dito. Magbabayad tayo ng premium, ganyan. iniisip ko lang, naguguluhan na ako dyan. Paano pa kaya pag nangyari talaga? Kasi Paano mo kadalasan i-explain? talaga magkakaroon ng clash of opinion dyan. Mm, mm. Plus, kumbaga, laging ang mangyayari dyan, ginawa ko na to before eh. Parang ganun. Tapos ngayon, sasuggest mo na naman, bla bla bla. Tapos Ganyan premium yung pa yung bayad nakikita ko. Oo, tapos ganito yung pinabayad sa'yo. Sulit ba yan? Parang ganun yung magiging. So, ano Ay, yung magandang gawin dyan? Pero ang iniisip ko, kung talagang ngayon pa lang, magpaitang gilas ka na, may ginagawa ka sa AU tsaka GEO, mag-knowledge transfer ka na ng paunti-unti para makita ng kliyente mo na, uy, may ginagawa siyang something nakakaiba. 'Di ba? oo. Hindi yung nag-aantay ka pa na isubo sa'yo ng kliyente mo na, ito, may bago. May bago akong nakita, ang galing nga sa LinkedIn, AEO, GEO specialist daw siya. May mga case study pa na gawa ni Claude. Tapos, ibibigay sa'yo, di ba? So, yun. Be, na lang, proactive siguro sa ganito. Tapos, siguro, yakapin nyo na yung direction na to. Like, ito yung legitimate na direction ng industry natin. Ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, na napapansin ko nga na mataas pa rin bumaba yung traffic pero nasa same position pa rin siya. Meaning, napupush down yung organic result sa baba, lalo. Hindi lang nag-a-appear na ngayon sa informational intent topics yung tag dito, yung AIO, yung na lumalabas AI overview sa Google. So, hindi na siya doon nag-e-end. Marami na siyang siguro 60, ewan ko kung 60% na or 70% ng queries, hindi lang informational nagkakaroon na ng AIO. So, napupush down lalo yung natin, yung search organic blue links. Kaya gawa kayo ng way kung paano yung mga campaigns nyo in this AEO or GEO world. Yun lang yung payo ko sa inyo, guys. Sabi nila, we're all on this together. So, yun. Sir? May ano ka ba? May sabihin ka ba sa kanila? Okay na ako. Okay na din. Alright. Mm-hmm. So far, yan. Mag-ano lang sila, test lang sa sarili. And Yan, then, tama. makinig dun sa mga legit na tingin nyo kapani-paniwala. And then, may mga napakita na results Mm-mm. before. So, ingat na lang din dun sa mga nagsasabi na ganito, ganyan, maglagay ng LLMs.text kasi kailangan. Yung mga ganong strategy. So, may Nag-work isang, ba ano yun? eh, Di ko ginawa yun. Nag-work ba yun? Ginawa mo siya? Or may ginagawa ko siya pero for the sake of ano na lang, na testing? parang hindi na if in case na sa future gamitan siya, ganun. Pero sa ngayon At wala, least hindi pa nakalapag rin na, talaga. ano. Sige, yun lang. Yun yung kwentuhan natin right now. Medyo na pa ako na nahuhook up pa ako dun sa AEO, GEO. Pero, yun, follow us sa social media accounts namin sa SEO Kwentuhan, Facebook, and also sa Spotify, sa YouTube, meron din. So, yan. Bye, guys. Ay,